Magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Habang tinitingnan ko kayo, naisip ko na marami sa inyo ang medyo kuba. Kaya tungkulin kong ituwid ang inyong likod. Sa kasamaang palad, hindi ko kayang hawakan ang likod ng bawat isa sa inyo nang paisa-isa at magdagdag ng kaunting lakas sa inyong mga bertebra. Kalusugan. Kaya naman. Lumapit kayo sa inyong mga YouTube na device. Ilagay ang inyong mga kamay sa screen at sabay-sabay nating simulan ng ehersisyo ngayon para tuluyan ng mawala ang pagiging kuba. Paano natin ito gagawin? Ganito kasi yan mga kaibigan. Sa pamamagitan ng pag-iensayo sa ating sariling mga kalamnan, maaari nating mapabuti ang ating kalusugan, lalo na ang ating tindig. Tingnan ninyo, ang pinaka-interesado tayo ngayon ay ang longissimus na kalamnan ng likod. Ang iliocostal na kalamnan, itong dalawang kalamnan na ito. At syempre, hindi rin natin palalampasin ang rhomboid na kalamnan. At pati na rin ang kanyang tapat na kasama, ang trapezius. Ang mga kalamnan na ito ang magbibigay sa inyo ng malaharing tindig. Pero mga kaibigan, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Maganda ang panahon sa labas, kaya hindi natin sasayangin ang oras sa kwentuhan. Magsisimula na agad tayo sa pag-ehersisyo. At ngayon, tutulungan ako ngayon na isagawa ang set ng ehersisyo para sa pagpapanumbalik ng ating gulugod at pagtanggal ng kuba. Ang aking tapat na kasama, si Valik, fitness akademiko. Sige. Mga kaibigan, para makapagsimula ng ehersisyo, kailangan nating humiga ng diretso mismo sa sahig. Ganito natin ilalagay ang roller. Para ito ay nasa tabi ng inyong ulo. Ilalagay natin ang ating mga palad dito. Huwag mahihiya. At sisimulan nating itaas ang mga siko, pataas at ibaba ang mga ito. Itinaas at ibinaba. Itinaas at ibinaba. Gawin mo ito ng 10 ulit. Habang ginagawa ito, nakapatong ang ulo sa noo. Ayan, tinaas mo, ibinaba mo. Dito mo ginagawa. 2 set ng tig 10 ulit. Pagkatapos mong gawin ang mga galaw na ito, itabi natin ang roller at magsisimula tayong gumawa ng espesyal na ehersisyo. Ito ay static, pero napakaganda nito para mapabuti ang paggalaw ng iyong thoracic spine at pinipilit nitong mag-extend sa kabaligtarang direksyon mula sa nakasanayan nito. Kaya mga kaibigan, may 2 antas ng hirap dito. Una, mahirap ito. Kapag inilalagay ninyo ang mga kamay ninyo sa siko at ang baba ninyo ay inilalagay sa inyong mga palad. At ganito ang paraan. Humiga lang at mag-relax. Habang ginagawa ito, nakakaroon ng sobrang pag-extend sa thoracic spine ninyo. Ang pangalawang paraan, mas madali ito, ay kapag inilalagay ninyo ang kamao sa ibabaw ng isa pang kamao. Sa ibabaw nito ay ang inyong baba. At sa ganitong posisyon din, magpalipas kayo ng inyong libreng oras ng 1 o 2 minuto. Pagkatapos, bumalik tayo ulit sa dati nating roller. Ilalagay ulit natin ito sa harap natin. Gaya rin ng dati, ang ulo natin ay nakapatong sa noo. Ngayon, igagalaw na natin ang mga kamay natin pasulong at iuunat. Hinihila natin pabalik sa atin. Pasulong at paatras. Sa ganitong paraan, ang mga siko ay nasa dulo ng posisyon. Dito, sinusubukan nating itaas ng pinakamataas hanggat maaari. Gumagalaw tayo pasulong at paatras. Dito rin, gumagawa tayo ng 2 set na tig 10 ulit. Pagkatapos, ilalagay natin ulit ang roller sa tabi. At muli tayong pumupwesto para mapataas ang galaw ng ating gulugod. Ibig sabihin, sabay nating binibigyan ng dagdag na trabaho ang mga kalamnan. Kasabay ng pagpapanumbalik ng paggalaw at flexibility ng ating gulugod. Pwede rin sa ganitong posisyon, oo. Para sa mga hindi pa kayang gawin ito sa mga siko, magsimula kayo dito. Pagkatapos, dahan-dahan. Dagdagan ninyo ang lawak ng galaw. Kaya mga kaibigan,
Pagkatapos nito, ang ating tapat na roller ay muling tutulong sa atin. Makamit ang perpektong tindig. Ngayon, nakataas na ang ating ulo. At inuulit natin ang galaw. Itataas ulit natin ang mga siko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sumasayad ang ulo natin sa sahig. Nakataas ito. Sumusuporta tayo gamit ang mga palad sa rolyo. At itataas natin ang mga siko. Sikapin nating itaas ng husto ang mga siko at paglapitin din ng husto ang mga shoulder blade. Sa ganitong paraan, pinapalakas natin sa bawat ulit ang trapezius at rhomboid na kalamnan. At dahil inangat pa natin ang ulo, nagbibigay pa tayo ng dagdag na bigat. Kasama natin, kasama mo. Sa mahabang kalamnan at sa iliocostal na kalamnan na nakita natin kanina. Sa larawan niyo lang sila nakita, pero malapit nyo na silang makita sa salamin kapag tiningnan ninyo ang sarili ninyo mula sa likod. Wala pang nakakakita ng mga kalamnan na yan, pero malapit na silang dumaki at lumitaw. Kaya mga kaibigan, gaya ng hula ninyo, may susunod tayong yugto. Yugto ng pagpapahinga at pagpapataas ng flexibility ng gulugod. Gamit ang posisyong ito, tinatawag itong posisyon ng pagpapahinga. Nakapagpahinga na tayo ng 2 minuto. Internet naman kasi ito. Dito, mabilis lumipas ang oras. Pumasok lang ako para tingnan ng recipe ng mashed potato. Ayun, umaga na. 10 episode na ng seryeng napanood ko. Ganyan kayo, hinihigop ng internet. Sa halip, gawin ninyo ang ehersisyong ito. Kung ano-anong kalokohan ang pinagkakaabalahan ninyo, panoorin ninyo pa. Ayan. Ngayon, taas ng ulo at hinila palapit. Inunat ang mga braso. Hinila, inunat. Dito rin. Kapag hinihila mo ang mga braso mo papalapit sa iyo, sinusubukan mong itaas ng husto ang mga siko mo pataas. At dito, inunat mo ang mga braso. Itinaas ang mga braso pataas. Inunat at diniretso ang mga braso. Kita mo? Tingnan niyo ulit. Napansin niyo ba kung gaano kadiretso ang mga braso? Nakakita na ba? Kaya ng ganito kadiretso ang mga braso sa buong buhay ninyo? Ngayon, alam niyo na. Ayan. At ngayon, lalong lumalakas ang ating mga kalamnan. Lalo pang lumalakas. Lalong nagiging flexible at malusog ang ating gulugod. Ang mga nababanat na ligament ay nagbibigay daan sa gulugod na gumawa ng mga galaw na hindi mo akalain. Ang mga kalamnan ang kumukontrol sa ating mga kasukasuan nang hindi napapagod. Sa halip, lalo lang silang napupuno ng dugo sa bawat ulit. Kaya naman. At sa huli, syempre, heto na. Heto, muli. Magpahinga tayo. Hay, naghihintay tayo. Sana magsimula na ang magandang panahon. Para makapag-barbecue na tayo. Kasi puro ulan na lang. Niebe. Ayan na. Yan, tapos na. Yan, tapos na mga kaibigan. Ayan. At kasama ninyo akong gumawa ng serye ng mga ehersisyo na magpapalakas ng inyong likod. Magiging lusok. Habang buhay na bata. Hindi madaling yumuko. At hindi na kayo ko, syempre. Ganun lang mga kaibigan. Sige, magsulat kayo ng liham. Alam niyo na ang address, nasa comments. Mag-like kayo. Alam niyo na kung saan. May espesyal na ganitong tanda. Pataas. Pindutin yon kung nagustuhan nyo para may pakita ang simpatsya nyo sa akin. At sa impormasyon na ibinibigay ko. At pati na rin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng aking manonood at ipinapaabot ang mainit na pagbate. Kamusta? Hanggang sa susunod na mga palabas, mga mahal kong kaibigan. Sumulat kayo ng mga liham. Mag-like kayo. Mga komento. Mag-ehersisyo tayo. Paalam.